Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, nung nakarang video po natin kung saan pinahiya po ni Congressman Abante itong si Trillanes tungkol sa patriotism dahil nga ito ay isang sundalo na supposedly na nanumpa po ito, hindi pala nanumpa po ito sa Pilipinas na ipagtatanggol po ang ating mga kababayang Pilipino at ang ating bansa. Pero po siya yung kauna-unang tumakbo sa ICC na isang mga banyagang mga korte. Doon po siya tumakbo para ah, kumbaga kastiguhin o parang ipinagkalulupo po niya yung kapwa niya Pilipino. So, kumbaga yung pagiging makabayan po ni Trillanes ay pinakita ni Abante na medyo, hindi naman medyo talagang questionable na supposedly dapat ang ano niya yung kanyang ang kanyang puso dapat nasa Pilipino pero dito wala siyang tiwala sa korte natin na pinapatakbo ng mga Pilipino. So mas meron siyang tiwala sa korte na ang mga nagpapatakbo ay mga banyaga. So dito po naman sa pagkakataong ito, itong si Baduano na si Congressman Paduano na ang tapang-tapang na hinahamon si Pangulong Duterte. Sabi niya, ito naglulukohan ba tayo? Naglulukohan ba tayo? Ba't natatakot ba siya? Ba't di siya humarap dito? So dito, nung pumunta na si Pangulong Duterte, medyo naging behave po. Hindi naman sobrang behave, pero kahit paano mapapansin nyo na ang laki ng pinagbago ni Paduano nung nandiyan na si Pangulong Duterte. Hindi na siya masyado nagsisigaw. Tapos hindi niya magamit yung kanyang kapangyarihan na mag-contempt. Tapos dito, medyo may nagustuhan din ako ritong ginawa ni Paduano tungkol dun sa sinasabi nga ni Trillanes dun sa mga bank account na sinasabi niya na dun daw nilalagay yung mga dibidendong nakukuha daw ni Pangulong Duterte tungkol sa dibidendong nakukuha niya sa pagpoprotekta dun sa mga drug lord. So, maganda yung mga naging punto rito ni Congressman Paduano na ipinakita rito kung anong klaseng tao, kung paano gumalaw itong si Trillanes. Na alam naman natin itong si Trillanes, ito yung mahilig mag-akusa, magbintang, tapos ang gusto niyang maglabas ng ebidensya, yung taong pinagbibintangan niya. Tulad nung kay Paulo Duterte, kay Congressman Pulong Duterte, inaakusahan niya na si Pulong Duterte ay isang drug lord or uh, kasama sa triad ng mga drug lord. So ano yung ebidensya niya para maidiin si Congressman Pulong Duterte? Sinasabi niya na si Pulong Duterte daw, si Congressman Pulong Duterte, meron daw tatong dragon sa likod niya. So, gusto niya mapicturan yung tattoo na yon para daw ma-decode dun sa USDA. So, isipin mo, inaakusahan niya si Pulong Duterte na isang drug lord or kasapi ng triad. Tapos ang ebidensya niya, gusto niya ang maglabas si Pulong Duterte. Kung di ka ba naman tukmol na ikaw yung mag-aakusa, tapos yung inaakusa mo gusto patunayan yung ibinibintang mo. Diba? Kung di ka ba naman tukmol, dapat ikaw yung nag-aakusa, dapat meron kang matibay na ebidensya para patunayan yung bintang mo. Kaya nga doon sa nangyaring Senate hearing na yun, nagmukha siyang tanga doon. Pinagtatawanan lang siya ni Pulong Duterte kasi parang hindi siya makaintindi at kahit na pinapahiya na siya ni Pulong Duterte sa mga sinasagot niya, talagang prosigidong-prosigido si Trillanes na talagang ang ebidensya niya ay yung tato na meron daw si Pulong Duterte. So, ganito rin yung nangyayari dito ngayon na naglabas nga siya ng bank account na sinasabi niya kay Pangulong Duterte daw yun, may mga laman daw na malaking halaga ng pera. Ngayon, ano yung ebidensya niya? Gusto niya maggawa ng waiver si Pangulong Duterte para mabuksan yung bank account na sinasabi niya. 'Di ba? So, let's assume na totoo yung sinasabi niya. Bakit mo naman
pabubuksan yung account mo para lang pagbigyan or patotohanan yung ibinibintang ng taong ito. Siyempre dapat ikaw yung nag-aakusa, ikaw yung maglabas ng ebidensya mo, bakit ako maglalabas? Saka ko ilalabas yung ebidensya ko, kung maglalabas ka ng ebidensya mo, nasasabihin mong ganun nga nanggaling yung mga laman ng bank account na yun. So, ganyan lumaro si Trillanes. Pagbibintangan ka, tapos yung inibintang niya sa'yo, dapat ikaw yung magpatotoo. Di ba parang ano eh, parang may ganun lang abogado, yung mahilig sa YouTuber na abogado, na pagbibintangan niya yung isang senador, tapos ang gusto niya, yung senador na pinagbibintangan niya, yun yung maglabas ng ebidensya niya. Parang napaka ano, di ba? Kung di ba naman mga eng-eng, mga ob-ob, ikaw yung bintang ng bintang, tapos gusto mo, yung pinagbibintangan mo, yun yung magpatunay na wala kang itinatagong kasalanan, parang ganun. So, parang ang sasabihin pa niya, kung wala kang itinatagong ano, sige nga, patunayan mo, ganun naman kasimple yun eh. Hindi ganun kasimple maglabas ng bank account kasi meron tayong batas. Parang di mo nga rin maintindihan eh, di ba? Etong si Trillanes, dating mambabatas to, senador to. Hindi ba niya alam yung tungkol sa bank secrecy law? Na hindi yan pwedeng, kumbaga, napakasagrado, napakahirap kumuha ng, kumbaga, kailangan ng court order para mabuksan yung account na yun. Ngayon, yung account na yun, hindi yun basta-basta pwedeng ipakita rin. Ang kumbaga parang ilalabas lang yata ng bangko yun. Kung hindi ako nagkakamali base lang sa pagkakaintindi natin, certification lang kung ano yung hinihingi ng korte or ng kung sino kung ano mang agency yung talagang nakalabas doon. I think yung AMLAC. Kung ano lang yung specific na kailangan nila, yun lang ilalabas ng bangko. Magbibigay lang sila ng certification para lang doon sa certain transaction na kailangan mong makuha. So, hindi ganun kadali. Kaya nga dito yung hinihingi niyang ditong certification, waiver kay Pangulong Duterte. Yung part na sinasabi niya na pumayag na si Pangulong Duterte na magbibigay siya ng waiver. Ano lang yun, pain lang ni Pangulong Duterte para lang kumagat si Trillanes doon sa sa challenge niya. Nahulog sa bitag itong si Trillanes. Kaya nga doon may part ng hearing bago tong ipa-play nating video na bilang niya isiningit na yung tungkol dun sa pagbibigay ng due process, yung kapag hindi ro kasama dun sa grupo ipinatataob na lang doon ni Pangulong Duterte. So doon niya binawi na lang dahil nga alam niya mahuhuli siya doon sa bank transaction or yung bank account na sinasabi niya. Kaya nga itong yung kay Paduano, yung itong sasabihin ni Paduano rito, ito yung magpapakita kung anong klaseng karakter merong si Trillanes. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot mo muna yung subscribe button at the same time, like na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, ituloy na po natin itong tanong ni Paduano dito kay Trillanes. You have the floor, Congressman Paduano. Former Senator Trillanes testified that that document was not acquired legally. It was just given to him, and with that, Mr. Chairman, though he might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer, but with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLAC, Mr. Chairman. So, with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, this is a very serious accusation. So, Mr. Chair, Kasi dito tinatanong ni Paduano
kung yung hawak bang documents ni Trillanes is authentic ba o hindi. Kasi yung nangyari yan 2016, di ba? 2016 mag-e-eleksyon. So, ang nangyari kasi diyan, feeling ko napahiya kasi ng todo diyan si Trillanes nung time na yan. Paano siyang napahiya? Kasi nagpresenta yan kay Pangulong Duterte na tumakbo bilang Vice President. So, tinanggihan niya ni Pangulong Duterte, kumbaga binasted. So dahil hindi niya matanggap na siya ay binasted, siguro sa mga past na na mga pinagdaanan niya na never siyang nare-reject. Pero dahil nga ni-reject siya ni Pangulong Duterte, naging bitter ng todo. Kaya nga yung ugali ni Trillanes mas nakita natin kapag ikaw hindi ka sumang-ayon sa kanya, kung ano yung iaakusan niya sa'yo. Andyan yung pagbibintangan kang bias ka, andyan yung kung ano na tulad nung yung sinasabi niyang kaya daw sinibak si Karandang, deputy commissioner ng ombudsman, dahil daw parang sinang-ayunan or parang ganun daw. So sinakyan ni Trillanes yun na parang binigyan niya ng kulay yung pagkakasibak ni Deputy Karandang ng ombudsman. Ngayon, yung dismiss nung kaso, dahil kasi Karandang tinanggal nga sa ombudsman, sabi niya, sakyan natin yung kwento niya, yung si Karandang daw, kaya daw sinibak ni Duterte, ni Pangulong Duterte sa ombudsman, kasi sinang-ayunan yung mga ipinasa ni Trillanes na dokumento. So parang binigyan ng bigat. Ngayon, yung pumalit yata kay Karandang, kung di ako nagkakamali, dahil i-dismiss yung kaso, pinagbintangan ni Trillanes na binigyan niya ng pabor si Pangulong Duterte si Pangulong Duterte kaya siya na-promote. So yun yung naging kumbaga yung paniniwala niya. So nakikita nyo na kapag hindi pumapabor kay Trillanes yung issue na gusto niyang ilabas, parang Tuadcom, di ba? Pag hindi pumapabor sa kanila, kung ano yung sasabihin. Tulad kay Trillanes, sinasabi niya na, hindi, kaya lang sinibak sa pwesto kasi sinang-ayunan yung sinabi ko. Yung isa naman, kaya yan pinromote kasi dinismiss yung kaso. Yung Tuadcom naman, dahil yung resource person or yung witness na kinuha nila, pumapanik kay Pangulong Duterte, sinungaling, ipasa cite in contempt. So, ganito yung nangyayari sa issue na yan. Ngayon, balik tayo noong 2016, ni-reject ni Pangulong Duterte si Trillanes para maging Vice President. So, doon nagsimula yung pagiging bitter niya. So, sinasabi ni Trillanes na meron daw lumapit sa opisina niya at naglabas daw ng mga dokumento, mga bank account, na yun daw ay sinasabing kay Pangulong Duterte. Kaya nga tinatanong dito ni Paduano, gaano ba ka-authentic yung hawak mong dokumento? Yan ba galing mismo sa bangko? O paano mo yan nakuha? So, napakahigpit ng bank secrecy law. So, paano siya nakakuha yung sinasabi ng tao ni Trillanes na nagbigay sa kanya? Paano nakakuha yon ng bank transaction or ng bank account na sinasabi kay Pangulong Duterte? So, kailangan muna yun i-certified ng bangko kung totoo yung mga dokumentong hawak niya unless kung hindi yan bibigyan hindi yan isi-certified ng bangko, useless, basura lang yan. Kaya nga 'di ba naghamunan niya nung time na yun 2016, pumunta si Panelo at baka kinasay niya kasi naghahamon si Trillanes nung time na yon na pumunta nga doon sa certain bank branches na yon para patunayan na totoo daw yung bank account na yon. So kaya kinasahan ni Panelo itong si Trillanes doon sa branches na yon. So syempre nagbigay ng special power of attorney na si Pangulong Duterte. Syempre siya yung abogado .
Pero umatras si Trillanes na yun, tapos pinalalabas niya si Duterte daw yung umatras. Pero syempre, may special power of attorney, di ba? So, ibig sabihin, ino-authorize niya si Salvador Panelo, si Atty. Panelo na in behalf sa kanya, kung ano yung kailangan na ilabas dun sa bank account na yun, is may labas. Pero syempre, nag-iingat pa rin si Pangulong Duterte. Syempre, kung ano lang yung certain transaction yung kailangan, yun lang ilalabas niya. Ba't man nila pabubuksan? Kumbaga, bakit bubulat-latin yung buong account? Diba? Siyempre, kung ano lang yung kailangan mong malaman, yun lang ang ibibigay. Pero pinalalabas si Duterte, ni Trillanes, na umatras si Pangulong Duterte. So, kumbaga, doon pala makikita mo na yung authenticity nung bank account na yun, napaka, kumbaga, malabo na. 'Di ba? Doon pa lang kasi yung account na sinasabi niya hindi naman galing mismo sa bangko. Iyon ibinigay lang ng isang certain person. Ang tanong yung certain person na yun is konektado ba doon sa bangko? Ngayon, let's say sabihin natin konektado doon sa bangko. May kaso siya doon na nilabag tungkol doon sa bank secrecy law. So, hindi kumbaga kumbaga meron siya binrake na batas doon. So, hindi yun magiging legal. Kaya, yung pagka-question dito ni Paduano kay Trillanes, hindi nga nakasagot kagad dito si Trillanes. Gawa nga ng kumbaga, na hindi niya ini-expect na tatanungin siya ni Paduano tungkol sa authenticity nung bank account na yun. At isa pa, yung mga inlabas naman niya dyan sa Tuadcom na yan, hindi naman ebidensya. Yun, isang PowerPoint, parang video lang yun na kung paano lang tumatakbo, base na rin sa kanya, gawa niya lang yun. Hindi naman talaga siya totaling ebidensya. Hindi tatanggapin ng korte yun. Lahat yun, parang propaganda lang na pinapakita lang na ito si Duterte, ganyan, protektado siya ng mga drogista, tumatanggap siya ng kung tutusin nga dapat nga hindi tinanggap ng ng Tuadcom yung mga sinasabi ni Trillanes kasi lahat yun pino-point out niya kagad na guilty si Duterte or pinakikita niya si Duterte isang drug lord, protector ng drug lord, which is dapat hindi ganun. Kasi hindi pa naman nahatulang kung totoo man o hindi yung sinasabi ni Trillanes. Kaya nga dito marami nagsasabi na ano ba ang purpose ni Trillanes? Bakit siya pumunta dyan? Diba? Ang purpose lang kaya pumunta si Trillanes dyan is dahil kailangan nilang maidiin si Pangulong Duterte dyan sa Tuadcom. Kaso ang nangyari, bulilyaso lahat ng mga pinagsasabi nila at napuntusan sila ng malaki ni Pangulong Duterte. At yan ang sinasabi ng karamihan sa mga legal expert, mga simpleng tao, na nanonood, nakakaintindi kahit paano, na hindi nasira si Pangulong Duterte sa ginawang hearing ng Tuadcom. Pagkos, mas nagustuhan pa ng mga Pilipino yung mga pinagsasabi niya. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.